Um, Good day po, Ma'am Manahan. Hello. Hello po. Opo. Ako nga po pala si Julian Francis Macapanas at magkakandak lang po sana kami ng interview sa inyo. Ngayon, ang mga kasama ko si Robert Canibas, si Reggie Mundina, si Gerald Jimenez at si Janus Passion po. Kung okay lang po ba ma'am na i-record namin yung usapan natin? Okay lang naman po. Okay. So, start na po tayo ma'am. So, unang tanong po, how did you started working in a quick service? And how long have you been in a restaurant business service? Nag-start ako when I was 18 years old, 10 years ago. Service crew muna ako sa, ayun nga, pwede ko magbanggit. Sige po, opo. Okay. So, 10 years na ako sa McDonald's. Start ako service crew. Then after a year, na-promote ako as co-trainer. Then after 2 years, na-promote naman ako na team leader. After 1 year, manager trainee hanggang sa ay 6 verifications para maging department manager. So 10 years na. Tagal na rin po pala, no? So, yung sunod po, can you describe your management style? Ang most effective kasi na management style ngayon, the directive style. Kasi kagaya ngayon, iba na yung generation, di ba? Kailangan as a leader or as a manager, napapalo sa'yo yung subordinates mo, diba, yung mga under mo, and lalo na yung mga crew. Kapag I guess, sa mga leader, mag-ano sila, directive style, kasi effective siya. Dahil, with restaurant kasi meron din kami mga objectives. Yun, tapos mas naiintindihan ng mga kabataan ngayon kung bakit kailangan i-reach or i-hit yung objective nila. Tapos, kung ano yung magiging effect ng result kapag clear yung objective kanila. Next question po. Hi ma'am, ako po si Hello po. Gerald Jimenez. Pasensya na po kung nasa labas po ako kasi nagkasunog po sa amin. So, medyo maingay po dito. Pero okay naman po, napatay na po yung apoy. Okay, sige po. So, yung question ko po is, what is the most challenging aspect of beginning quick service quick service manager po? Challenging. Wait lang, random lang. Siguro yung when developing others. Kasi sa quick service, hindi lang yun basta mag-work kayo as one. Hindi na kailangan teamwork. Rin kami, nag-develop din kami ng mga crew hanggang sa sila ay maging tumungtong sa stage na manager. Ganun siya. And po, meron din po ako isa pa. First question po is, how would you rate your cost abilities po, and what action have you taken to save cost and interest in you? Sa quick service, meron kaming mga budgeting. Ayun, kailangan hindi ka mag-overspend. Parang in a month, magkakaroon kayo ng budget. So yun, magiging stick dapat sa budget para yung mga ba yung pagkakaintindi ko. Para magkakaroon din kayo ng profit. Then, dapat balance yung expenses. Okay po, ma'am. So, next question. Hello, good evening po Ma'am Lian.
Mm-mm. So yung fifth question po is, what or how is your inventory process po? Kahit slight background lang po. Inventory process. Daily kasi meron kaming inventory. Pero parang sa lahat ng business may inventory para nalalaman mo kung kumikita ka ba or hindi. Sa amin, yung meron kaming formula, no, everyday, nagka-count kami ng stocks on hand. Tapos, syempre meron kaming in order, i-add namin yun para malaman namin kung tama ba yung nalalabas namin na usage versus dun sa sales na pumapasok sa amin. Ayan. Okay, thank you po. And next question po is, do you have experience in training others po? Or how do you create training programs para po dun sa kanila? We create training programs by knowing our opportunities muna. And then, mag-create kami ng schedule for crew training. Ganun siya. Kaya inaaral din namin kung saan ba or ilan bang crew yung kailangan niya yung buwan. Kailangan ba mag-cross training lang or kailangan talaga mag-hire. Depende kasi mostly mga kabataan ngayon. Sa quick service parang medyo hirap na sila kasi kailangan mabilis Oo, matatalino naman yung mga kabataan yun, madalis fast learner, pero pag actions, dun sila parang mga mahihinhin. So, kaya binabalance din namin. Minsan, kapag nagkahal kami, umaalis din agad. Kasi nabibigla sa culture. Opo, yes po. Thank you. Next question na po. Reggie. Hello po, ma'am. Hello po. Tik po. Pasensya na po sa store po. Okay lang. So, the next question po is, what is your insights having a third-party marketing arm exists like GrabFood and Foodpanda in a QSR or quick service operation? Very helpful sa amin yung Panda and Grab. Kasi, in demand din ngayon dahil digital na yung mga customers. Anytime, pwede sila mag-order. And, sa mga customer na nag-drop by sa branch office, kasi sa time namin siya kasi pupunta ka sa branch, hihintay mo pa yung order mo. Unlike kapag sa Panda or Grab, isang click lang, ang hintayin mo na lang is kung kailan ma-deliver sa'yo. Kaya nakasave ka rin ng travel time. So, sa additional sales naman, malaking bagay din kasi malaki din yung pinipita sa third party. Kasi sila, business partner, kumbaga. Pero syempre, we have policies din naman. Parang napapadali po nila yung sa service nyo. Oo, mabilis din. So, the next question is, what is the biggest challenge in the quick service industry now, right now? Sa quick service kasi, ang unang-una dyan yung mga tao, yung people. Challenging yung people nowadays kasi nga, iba na yung generation. Once na-shock sila dahil kagaya ng sa branch namin, high volume stores kami. Once na nahirapan sila ng Saturday, Sundays, mostly after a week, hindi na sila pumapasok. Ganoon sila, kaya ang ginagawa namin, nag-hire kami lagi. Parang nabibigla yung mga bago lang, ganon, new hired na, Kaya pagka during interview ng mga kabataan ngayon, parang sa job description nila, ma-amaze ka. Pero kapag once na nandyan na, kailangan na mag-perform, para madali silang, kumbaga kung sensitive yung mga customer, sensitive din yung mga na-hire na crew nowadays. Ganun. Okay po. Next question na lang po. Hello po, ma'am. So, ito po, ma'am, last two questions na lang to. Ito po, how do you ensure providing quality products and service to your customers? Execution.
Kasi yung pagpa-provide, nasusulat na yan, eh. Nakalagay na yan, naka-manual yan, di ba? Nasa training. Pero to ensure, kailangan in case din yung execution. So pagka puro alam lang natin na ganito dapat yung gagawin, pero hindi naman talaga natin ginagawa, hindi tayo makakapag-provide ng 100% PSSR. Na 100% quality service sa QSR. Last question na po to, ma'am. What future do you see for QSR industry in the next years and generations? Ngayon kasi mga quick service restaurant sumasabay na sa kung ano ba yung in-demand eh. Kung dahil in-demand yung digital ngayon, sumabay na sila, meron na silang mga app, may kanya-kanyang app. Kung wala naman, pumapasok sila ng Foodpanda and Grab. So, for the future, siguro yung dahil ang new generation is on digital na talaga, ayun, nag-a-adjust din yung restaurant. More on digital. So, thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. So, Ma'am Lian, thank you so much for your time po. thank you po. Ma'am, Maraming salamat po sa sorry po sa abala. Thank you. Okay lang. Thank you. and ma'am, pwede po bang makapagpakilala tapos yung company po ninyo ngayon, years in PSR nyo, or kung ilang taon na po kayong nagtatrabaho, tsaka po yung current position nyo. Okay, sige po. Ayun, I'm Lian J. Malahan. I'm from McDonald's. And 10 years in service, and ngayon, first assistant manager. Wow. Thank you po, ma'am. Thank you po. Ma'am, last na po, Ma'am Lian. Bali, picture taking na lang po tayo, then okay na po. Okay. Okay, thank you. Smile, guys. Ma'am Lian, thank you so much ulit. Sige po, thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you po.